back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? So ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka dagdagan mo ng tender, juicy hotdog. Saka syempre, sabayan mo pa yan ng Ovaltine para lagi kang masigla at malakas. Basta naman ang Ovaltine. So yon, so kayo ba? Nag-Ovaltine din ba kayo? Mukhang hindi ah. So yon, kagabi na, guess ko nga dito, ang aking pinaka-paboritong angel na si Gazel Ortega, di ba? So kasi nandoon na siya sa Boracay, sobrang grabe. Ang lola mo, asensado na. Bukod doon sa assistant manager na siya doon sa hotel ng kaibigan niya, ay syempre maraming mga lalaki ang Gazel Ortega. O di ba? So gusto niya to. At ako'y natutuwa kasi maganda yung panimula kay Gazel, di ba? So kayo, 3 araw na lang ay New Year na. So are you ready, guys? Ready na ba kayong magpaputok? Baka naman ibang paputok ang gawin ninyo, ha? Kayo talaga. So yun, so sana maging masagana ang bagong taon natin lahat. At saka tanggalin na natin yung mga buwisit sa buhay natin. Alam niyo yun? Ako talaga yung 2021, in fairness naman sa akin, napaka-bless ko kasi tulad nga niya, nag-grow tong isa kong channel, tapos yung isa ko pang channel ay it's going. So yun, thanks God. Talaga, wala akong complain. Thank you Lord. So yun lang yung masasabi ko. Kaya lang syempre, may mga tao tayong nami-meet sa buhay natin na ayun talaga, minsan, ay nako, grabe. Sana move on na lang, di ba? Para at least lahat tayo ay masagana ang ating bagong taon at masimulan natin ng tama ang ating mga buhay. So ako talaga wish all the best sa lahat. Hindi lang para sa akin, kundi sa lahat. So yon, so tuloy ang buhay, tuloy ang ligaya, at saka syempre kailangan lagi tayong maging maganda. O diba, sa katulad ng Mama Sam, gusto nyo ba ako maging kamukha? So yon, so I wish na more lalaki, charot, ang dumating sa buhay natin. Diba, para naman magkaroon tayo ng more vitamin C, at saka tender juicy hotdog, diba? At saka sana mas mag-grow pa ang channel natin ng more and more, dumami pa tayo dito. Kaya guys, maraming salamat sa support ang binibigay ninyo dito sa channel ko, di ba? So yon, so syempre more pa outfit tayo sa isang taon. Nagustuhan nyo ba ang aking suot ngayon? Madam na madam ang itsura. Ano sinabi dyan ni Kuragan Karag? Pak! Di ba? So walang effort yan. Charot! So yon, so sexy lang ang dating. Para akong si Winwin Marquez, pregnant din. Charot! So yon, so ito na nga, grabe. Sabing ganon, bakit ba ang Thailand ay hindi hirap manalo ng corona sa Miss Universe? Simple lang ang sagot dyan, hindi sila magaling. Charot. So yun, so kaya sila nahihirapan manalo kasi hindi nila makuha yung tamang formula para sa laban nila sa Miss Universe. Pero in fairness sa Thailand na, sunod-sunod din ang pagkakapasok nila ng semifinals. So wag na silang magreklamo, dati nga hindi nga sila pinapansin sa Miss Universe eh. Ngayon, ang jadyaan, di ba, nakakapasok sila sa semifinalist. But ayun nga lang, medyo hindi pa lang talaga sinuswerte yung kandidata nila na masungkit ang corona ng Miss Universe. Para lang yan Miss Grand. Hirap na hirap din ang Pilipinas. So I think wait the time, perfect time para sa ganyan. And then darating din yung oras, yung araw, yung tamang panahon na darating sa kanila at masusungkit nila ang corona ng Miss Universe. So yon, I'm so excited for them. And then, isa pang chika, eto nga, Miss India, kapag nananalo daw, unplaced daw ang Thailand. Naloka naman ako doon. Lagi nga silang unplaced dati. So, ayun pa kaya, di ba? O, lagi nga silang unplaced sa Miss Universe noon. Tapos ngayon, i-blame nila kapag nananalo ang India, hindi sila nakakapasok sa semifinals. Ano ba, Thailand? So, yun. So, natawa naman ako doon. Magpasalamat na lang tayo at nakakapasok tayo itong mga nakaraang taon. So, next year, so medyo matganda at matibay ang pambato nila. So, abangan nila yon, di ba? So, I think kayang-kaya yan ng Thailand na masumpit nila ang corona. Corona ng tinig-charot. Ang corona ng Miss Universe. So, yun, mga reklamador. Mga hindi kasi magagaling, puro retoke kasi. Pero ako para sa akin, it's okay. Kasi, ang magandang gawin talaga nila ay magpasakay sila doon
doon. Tapos alam mo yung may interpreter, bakit naman ang Venezuela sa yung ibang country, di ba? Saka yun nga, kailangan kasi magpakatotoo sila mga plastikera kasi. Charot! So yun. So yun nga. So good luck Thailand. Wait the perfect time. Yun na yung masasabi ko. Darating at darating tayo dyan. Magkakaroon din kayo ng corona. Promise. Ganyan din kami dati. Huwag kayong mainggit. Hirap na hirap din kami makuha ang corona. 42 years na hinintay namin, di ba? So yun. So ito pa. Colombian Queens. Magaganda at sexy pero laging ligwak para makuha ang Miss Universe crown. Oo nga no. Ever since talaga na nanonood ako ng Miss Universe, ang Colombia hindi nawawala yan sa semifinals. Parang lagi sila nandiyan at umaabot sila sa top 5 at madalas runners-up sila. But I don't understand bakit hindi nga sila nananalo ng title holder. Imagine mo, parang pangalawa pa lang yata nilang Miss Universe o pangatlo. Tapos yon, pero marami silang runners-up. Kung runners-up ang pag-uusapan, talagang isang katerbak ang runners-up nila. But, ayun nga, yung title holder nila, kasi siguro, dahil yung mga ugali din ng mga Colombian na to, mga maldita din kasi, kasi hindi na nanalo sa Miss Universe. Alam mo yon, kasi madalas sa kandidata nila, magaganda at sexy naman talaga. Yung alam mo yung katawan nila, isa yan sa mga hinahangaan kong kandidata, lagi sa Miss Universe, yung Miss Colombia. Kasi naman, yung katawan naman, ay pasabog, di ba? Yung katawan naman nila ay pasabog at saka nakita mo yung talagang grabe yung outfit nila, grabe yung hugis ng katawan nila, yung mga bias nila ang haba. Pero ayun nga, talagang mahina talaga sila maksungkit ang corona. Siguro bubita din tong mga to, no? So yun, so I don't know so. Pero ang nakikita ko dyan, kasi minsan talaga yung ibang Colombian, mga maldita, di ba? So yun, kaya hindi sila nanalo sa Miss Universe. But yung iba naman mababait naman. Siguro hindi lang nila time forever. Charot. So, I think siguro yung communication skills talaga, doon sila nahihirapan. But yung ganda at kaseksihan, andyan dyan naman lagi. But, okay yun. Lagi silang runners up. Hindi nga sila nawawala sa top 5 minsan, di ba? Lagi silang talagang pumapalo. Madalas yung kandidata nila ay palong-palo, di ba? So, yun. So, good luck Colombia. Good luck Thailand, di ba? Ito pa, isa pang chika. Ano namang masasabi mo sa national costume ng South Africa na nilalaban nila sa Miss Universe? Ang papangit. Nakakaloka, di ba? So, yun. Alam nyo naman, yung mga kandidata nila ay nako, grabe. Magagaling, sobrang talino. Pero yung mga national costume na ginagamit nila, nakakaloka. Parang kung ano-ano lang. Charot. But, ayun, ganun yung national costume nila. Wala din naman sila talaga yung masasabi mo katulad sa Asia na talagang bongacious. Pilipinas na, hirap din naman sa national costume kung ano-ano lang din yung ginagamit natin. Hindi katulad ng Thailand, Indonesia, Malaysia na talagang meron silang kultura na ipinapakita sa entablado. Yung mga China, yung mga Korea, di ba? But ganun din. But hindi lang naman yung national costume yung pinag-uusapan dito pag lumalaban ka ng Miss Universe. In fairness naman, magagaling ang kandidata ng South Africa, lalo na tong lately, di ba? Talagang sunod-sunod din yung pagkaka-placement nila dito sa Miss Universe. At saka ngayon, parang isa na sila sa mga matitindi kasi talino ang pag-uusapan. Nako, matatalino ang mga kandidata ng South Africa. Kaya hindi din natin pwedeng isnabin. Ayun nga lang, yung mga national costume na ginagamit nila, nakakaloka lang. Yung, alam mo yun, kung ay basta, yun na, mahirap magsalita. But, laban lang kasi hindi lang naman national costume ang pinag-uusapan dyan, kundi yung kung paano nila ipinirepair yung sarili nila at paano nila inilatag sa harado ng Miss Universe. Katulad nga ng Miss Universe na yun, naka-second runner-up sila, di ba? So, ibig sabihin talaga, iba talaga yung galing na meron ang South Africa pagdating sa kanilang communication skills. At wala naman duda yun. Abangan natin yung mga susunod na makikita natin national costume nila. Baka maka-create sila ng bongacious at pasabog, di ba? So, yon. So, next question. Sabi niya, Mama Sam, paano pag pinagtapat si Atisa Manalo at saka si Antonia? Tingin mo sino ang patataubin? Ay, bongga yan. Ay, nako, medyo nakakatakot yung laban na yan. Pag nagtapat itong si Atisa saka si Antonia Porcil ng Thailand, alam naman natin
natin si Antonia ay yung dedicated din nito sa pageant, saka yung galing, yung talino. But alam ko si Antonia, isa sa mga paborito niya ang Philippines. So parang feeling ko magiging close sila ni Atisa Manalo dito sa competition ng Miss Universe kung sakasakaling silang dalawa ang magtatapat. Pero kung galing ang pag-uusapan, medyo may lakas, pero medyo malakas ang laban ni Antonia sa totoo lang. Kasi alam niyo yun, ang queenly kasi ng dating niya. Pero kung determinasyon ang pag-uusapan, iba din ang dating ni Atisa Manalo, di ba? So para sa akin, sino ang patataubin? Patataubin ni Atisa Manalo to si Antonia. Charot! So yun, so ewan ko, parang feeling ko si Antonia kaya niyang masungkit ang corona ng Miss Universe kapag nilaban siya sa Miss Universe. Kasi feeling ko siya yung hinihintay talaga ng Thailand na makasungkit ng corona ng Miss Universe. Sa supranational man, nasungkit niya. Magaling din kasi talaga si Antonia. Pero hindi ko lang alam kung oobra ang caliber niya, ang kalibre niya pagdating kay Atisa Manalo. Kasi si Atisa Manalo, yung determinasyon din nito, iba. Medyo mahirap-hirap talaga yung question na to. Nakakaloka, di ba? But tingnan natin. But para sa akin ha, sa totoo lang, kaya ni Atisa pataubin ito si Antonia. Pero si Antonia, kaya niya rin pataubin si Atisa Manalo. Kayo guys ang sumagot niyan. Tingin ninyo, kung magtatapat si Atisa Manalo at saka si Antonia, sino ang patataubin? Sino ang tataob sa kanilang dalawa? So please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion mo dito sa tanong na to. So yon, nakakaloka kasi. Ako kasi parang I go for Atisa Manalo talaga. And I trust her and I believe her. Pero kasi nakausap ko din to si Antonia, ang lakas maka-queenly, saka yung ganda. Feeling ko ang Miss Universe, kukunin ito si Antonia. Do you agree guys? So yun, so ay nako, nakakalokang question. Sana hindi sila magsabay para mas maganda kasi feeling ko kaya ni Atisa Manalo makuha ang Miss Universe crown and then si Antonia din kaya niya rin makuha ang Miss Universe crown. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, baka naman po pwedeng maglambing sa inyo, pakiclick na rin po ang subscribe at saka huwag nyo pong kalimutan i-click yung notification bell para maging updated kayo sa mga bago kong video. So, yun! So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Marvin na lagi nakatutok dito sa channel natin. And then, of course, sa inyong lahat na patuloy na nagmamahal at sumusuporta. Maraming salamat po ang katinan ng buhok ko sa mukha ko. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! O, oh, diba? Tsumaka na siya. So, yun.